Hinihingi na ng Korte Suprema ang panig ng Solicitor General kaugnay ng mga petisyon laban sa desisyon ng COMELEC na iklian ng airtime limit sa mga political ads sa mga national candidate. Niyain ito ng GMA Network, TV5 at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sinusugan din ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon sa mga petitioner, hindi raw naaayon sa saligang batas sa mga resolusyon ng COMELEC na nagtatakda ng limit sa TV ads sa mga national candidate para sa lahat ng istasyon sa halip na per broadcast station. Tinutulan din ng mga petitioner ang mga criminal liability para sa mga lalabag sa airtime limits. Ang issue ng ibinabang resolution ng COMELEC, kaugnay ng airtime limit sa political ads, yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para sa ating talakay, kasama natin dito sa studio live po, Senador Alan Peter Cayetano. Welcome. At ito, paliwanag na natin agad, no? Pinayagan na po ng Korte Suprema na mag-intervene sa mga nakaing petisyon kontra sa airtime limit ng mga political ads. Ang gusto po ng Commission on Election, limitahan yung paglalagay ng ads ng ating mga kandidato. Sa TV yata 120 minutes at sa radio 180 minutes. Pero dati ho ay per broadcast station ang paglalagay po ng kanilang mga ads. Okay. Isa sa mga petitioner po bukod sa GMA Network at iba pang mga broadcast industry, si Senator Alan Peter Cayetano. Ano nakikita mo pag nilimitahan yung political ads sa inyong kandidato? Lugi ba kayo doon o pinapantay lang daw yung playing field sinasabi? Unang-una, Igan, pag-corrupt ang politiko, pagka galing sa weteng, galing sa drug lord o whatever yung pondo, magiging corrupt yung politiko pag nanalo. So, ang pinaka-importante, maganda ang eleksyon. Clean, honest, at saka tama yung pinanggalingan ng pondo. Legit. Legit, okay. So, napaka-importante na lahat ng issues, pati karakter ng kandidato, plataforma, ano niya nagawa, ay nailalabas at nadadating sa tao. With 53 million voters and with 7,100 island, hindi mo maiikot lahat yan. Okay. Kung gagawa ka ng polyetos, no? 5 pesos bawat isa, 50 million ang botante, gagastos ka ng 250 million. Mas bahal. So ano ba gusto natin? Na ang botante, boboto, hindi nila kilala yung kandidato. So yung ads ay very scientific yan, no? Na mapapaabot sa kanila. Tapos may mga public affairs shows katulad ng ginagawa nyo para matalas ang tanong sa mga kandidato. So dati, per station yan, kasi kinumpute na yan para maabot mo yung buong Pilipinas sa radio at saka sa TV kung ilan minutes. Pero ang ginawa ng COMELEC, sabi niya, lugi yung mahihirap na kandidato. So ang gawin natin ay ilimit natin. Baliktad nangyari. Yung mayayaman na kandidato, kayang-kaya yung national na tig 120 minutes, pero yung mahihirap, mauubos ang minutes nila sa regional na mas mura. No, para mas maintindihan natin mga kababayan, tignan niyo po itong... Okay, pero bago mo paliwanag yan, nasa linya lang ang telepono natin si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. nakikinig. Chairman Brillantes, good morning po. Yes, good morning. Opo, ayan, sana may monitor kayo. Okay, may pinapakita lang dito si Senador Cayetano na mas detalyado. Sige, pakipaliwanag po ito, Senador. Good morning, Chairman. Good morning. Sabi po kasi nila, it's to level the playing field, no? Pero kung titingnan nyo po, ang isang 30-second spot, 443,000, 6.15 million na tao ang makakapanood. Okay. Tapos yung medium pa, dahil TV yon, mas interesado ang tao. Pero ang isang poster po, para i-produce yung production at posting, ay 15 pesos. So 9 million po ang gagastusin mo for 600,000 pieces lang. So ang sasabihin mo na dito, 10 posters per voter. Dito naman po sa polyetos, no? 5 pesos po bawat isa, 30 million ang gagastusin mo. So pag tinanggal mo po yung limit sa airtime or ngayon nilimitahan mo yung airtime, di ba? Mas mapapamahal pa ang kandidato. Pangalawa, imbis na makakabili ka ng regional spots, let's say sa Cebu, sa Davao, sa Dagupan, tapos mas mura yon. Tingnan mo po sa radio, no? Sa DYHP sa Cebu, 16,000 pesos. 240,000 ang makakapakinig. Pagka polyetos po ang binigay mo, 5 pesos lang. Hindi mo pa makikita mukha ng kandidato. Hindi mo maririnig yung plataforma niya. So, ito pong sinasabi ko, Igan, ang naging epekto pa, dahil sabi ng COMELEC, pag interview, kailangan magpaalam pa sa kanila, yun yung una nilang regulasyon, meron tuloy chilling effect ngayon. So, nangyayari nga ngayon, hindi sinusundan yung mga kandidato, yung mga team lang. Kaya kawawa yung mga independent candidates, kasi hindi nga sila nakikilala at hindi na news masyado. Okay. Hindi na i-interview. Chairman,
nakialam na po ang Korte Suprema dito. Ano ho ba talaga yung ika nga'y nakikita yung solusyon para kaya nililimitahan nyo itong political ads, Chairman? Gusto ko lang liwanagin, hindi ho namin linilimitahan. Yun ho ang okay. interpretasyon namin sa batas. No? Oo. Batas ho, nagli-limit na 120 at 180. Yun ho ang interpretasyon namin. At yun ho ini-implement namin. Hindi ho kami ang naglilimita. Ngayon, meron ho ibang interpretasyon na dapat per station, per network, kung ano man. Ito na nga ho pinaglalaban nila sa Korte Suprema. Wala ho tayong gagawa. Isusunod ho tayo kung ano ho sabihin ng Korte Suprema. Pero in the meantime, dapat po naman siguro sumunod muna tayo sa ating regulasyon na nilabas ng COMELEC. At sa amin, pinag-aralan mo naman din namin yun. Ang aming interpretasyon, maliwanag ho sa amin sa pagtingin namin sa batas na 120, 180 is the limitation all throughout for the medium. Sabi ho, 180, 120 sa TV, 180 sa radio. Sa radio. Yung sinasabing per station, wala ko sinasabi rin per network, wala ko sinasabi. At makikita niyo lang naman, wala ko naman kandidatong senador o kandidatong party list na nagwe-question itong aming interpretasyon. So far, si Senator Alan pa lang. Ang mga nagwe-question doon sa amin, yung mga network, yung TV5, GMA, KPP. Tama ho yun, pero naintindihan naman namin yung posisyon nila. Opo. Dahil naapektuhan ang hanap buhay nila. Pero ho, yung mga kandidato, so far, isa pa lang ho. Pero Chairman, ngayon po, yung mga lumalabas na political ads, may mga lumalagpas na ba doon sa interpretasyon nyo ng mga oras na ito, na minuto sa kanilang ads? Wala pa kung lumalabas sa tingin namin. Minomonitor ho namin yan because under our regulation, network tsaka radio station are supposed to give us reports, regular reports on the contracts entered into by candidates now. Wala pa po siguro kasi makikita nyo naman wala ho naman masyadong naglalabas ng TV ads ng mga senador. Paano po ito argumento ni Senator Cayetano, Chairman, na mukhang mapapamahal pa yung gastos ng isang kandidato sa interpretasyon nyo dito sa political ads po? Ay, hindi ko po lamang kung paano mapapamahal. Kaya nga may limitasyon para hindi ho sumobra. Yun ho masyadong maraming pera. Kaya ko niya magpalabas ng 120 bawat isang malaking network. Yun, gastos, no? Kaya nga may limitasyon para sa isang medium. Ang medium dyan is the TV. Kung hindi ka, hanggang 120 ka lang. Magastos ho dito. Tanong nyo dyan sa inyong network kung magkano per minute. Meron limitasyon sa gastos. Ang mga senador, yung 3 pesos per registered voter. So they're limited to 156 million under the 3 peso rule for per registered voter. So mas bigyan natin po sila ng tig sa 10,000 oras araw-araw. Hindi ho naman nila magagamit yun Dahil lalampas naman po sila doon sa limitasyon ng gastos na 3 pesos per registered voter. Okay. Chairman, maraming salamat po. Thank you. May mensahe ho ba kayo sa mga atin mga graduation ngayon na kandidato? Wala na si Chairman. Okay. Well, Igan, unang-una So, Senator, linawin lang natin kasi yung tao medyo nalilito, no? Yung dating sistema ng eleksyon, yung 120 at 180 per network yun. Yung sabihin ko kay Chairman, dapat may truth in advertising tayo Naguhugas kamay na hindi sila ang naglimita. 2004, 2007, 2010, no? Per network yan. At mismong sa deliberasyon sa Senado, kitang-kita yan, tinanong kay Senator Rocco yan, na si Senator Rocco ang siyang author. Okay. Ang sabi niya per station. Per station. Kasi pag hindi mo per station, hindi maaabot ang mga tao. So sabi niya, hindi mauubos yung 120 minutes. Kasi panay national ngayon dahil ayaw nila maubos yung minutes nila. Pero itong 443,000, bababayan ng mga 50, 60,000 kung regional ang bibilin mo. Ibig sabihin, Dagupan lang, Cebu lang, Cagayan de Oro. So kaya walang bumibili doon dahil mauubos ang oras nila ng pang-nasyonal. So yung limit hindi nalampasan. Pangatlo, Igan, no? Ang maganda dito sa media, pag dito ang gastusan, pwede mong i-monitor kung magkanong gastos. So sinasabi ko sa iyo Kasi kanina, may kontrata between the network may kontrata at saka meron mga katulad ng Nielsen na minomonitor to. Ngayon, kung ang kandidato may 300, 400 billion na gagastusin, iilan lang naman yon. Pero kung meron, okay.
hindi, kahit na ilimita mo yung TV at saka radyo, mababantayan mo ba kung ilan poster? Mababantayan mo ba ilan ang pinakain niya, Folyetos. ilan, no? Di ba? So yun nga sinasabi ko, na yung mahirap na kandidato, walang gagastusin para dun sa iba. Kaya wala ka imo-monitor eh. Yung mayaman, pag nilimitahan mo dito, dun mapupunta sa iba. Kawawa naman. But lastly, Igan, no? Sige, sige. Kung gano'n nila kahigpit dito sa dapat na papakinggan ng iba, ganun din naman ang higpit nila sa pumapasok ng pera. Alam natin yung nagbibigay ng milyon-milyon, hindi nagdedeklara at Ng hindi tama. nagmo-monitor. Oo. Pero kung magbibigay ka ng 20 pesos, halimbawa sa akin, Igan, no? 10 million ang bumoto sa akin. Ngayon sa survey, kung masusunod yun, more than 20 million. Okay. Kung 2 million sa kanila magsasabing, gusto ko bigyan ng 25 pesos si Alan. Ayaw kong ibang tao magbigay. Katulad nangyari kay Barack Obama, no? Eh isipin nyo, kukuha pa sila ng tin pag wala silang tin. Yung magbibigay ng 20 pesos. Oo. Tapos magsasubmit pa sila ng nakanotaryo. Eh magkano na notaryo ngayon? Mas mahal pa. Parang abala yata sa... Pagkatapos, kung halimbawa t-shirt o sticker ang ibibigay nila, Ilalagay pa rin. mag-special registration pa sila. So alam nyo ba, Africa ha? Africa. Eh tayo naman, mas maunlad tayo sa Africa. Pwede ka na magbigay sa kandidato, ite-text mo lang. So kung gusto natin maging Parang pass a load, demokratiko, di ba? Pass a load, pero pass a donation sa Pass a kandidato. donation. So Igan, bottom line, ang media ang naghahatid ng mensahe. Kayo din ang nagtatanong ng mga matatalim sa amin na tanong para makilala yung kandidato. So kung ililimit natin yan, ang mangyayari, ang mayayaman na kandidato ang makikinabang. Ako lang nag-file. Pero hindi ibig sabihin na hindi agree. Naaabala lang yung iba sa pangangampanya. Lastly, Igan, katulad ni Barack Obama, natalo niya si Hillary Clinton, natalo niya Republican Party na partido ng pinakamayayaman. Bakit? Kasi yung tao ang nagpondo sa kanya. So yun ang dapat dalian ng COMELEC at pagkatapos luwagan dito. Pero bantayan ang gastos ng politiko. Okay. Dapat sa talakay may limit din eh. Hindi, kailangan malinawan kasi ito eh. Yung mga kandidato, kinakailangan makilala dahil kahit ako, yung 1 minuto kulang sa magpaliwanag ng mahalagang issue, di ba? Okay, maraming salamat sa Maraming salamat. oras. Alam kong abala ka sa pag-iikot, Senador Alan Peter Cayetano. At kanina si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Yan po aking naging talakay ngayong araw na ito. At narito pa ang ilang mga sorpresa ng unang hirit